Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Desi Pelacana, Mary Joy Carion, Reni Inferido, at Junicio Lorenzo. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4411. Si Darius Jackson ay isang upperclassman. Nanatili siyang kalmado buong oras bago siya nagsalita. Alam ko ang mabuting intensyon mo, Director Fails. Alam kong sinusubukan mong itama ang mga pagkakamali mo kaya mo ginagawa ito. Pero hindi ka pwedeng gumawa ng gulo ng ganito. Ipinapakita ni Darius ang malamig niyang ekspresyon. Bukod pa riyan, nawala na ang lahat ng pag-asa namin sa ospital, lalo na sa tinatawag mong henyo dito. Pakiusap, umalis ka na ngayon. Punong-puno ng galit si Mrs. Jackson. Labas! Kayong lahat, kung hindi dahil sa inyo, siguradong gising na ang anak ko ngayon. Kung mamatay siya dahil dito, pananagutan ko kayong lahat. Hindi na inis si Harvey York dahil naintindihan niya ang pinanggagalingan ni Mrs. Jackson. Mr. at Mrs. Jackson, seryoso akong naniniwalang may mali sa lalaking ito. Mas mabuti kung magtiwala kayo sa akin. Ganon ba? Nagpapakitang gilas ka pa rin sa harapan namin. Ipinakita ni Mrs. Jackson ang malamig na ekspresyon niya. Isa kang binata, pero ang alam mo lang ay magkunwari. Saan mo sa tingin nandito tayo? Hindi ito lugar para sa mga payaso tulad mo na magpasikat. Kaya mong lokohin ang iba, pero iniisip mo bang kaya mo kaming lokohin ng ganun kadali? Buti na lang at may mga kagamitan kami dito din. Kung hindi, baka naloko mo na kami. Bahagyang tumango ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon, iniisip na may punto si Mrs. Jackson. Normal na ang mga vital signs ni Chana Jackson. Bakit magkakaroon ng problema kay Waylon Sakat kung ganon? Hindi nagalit si Darius gaya ni Mrs. Jackson pero ipinakita niya ang malamig na tingin niya habang kamakaway ng kamay, nagbibigay ng sinyas kay Maren Fails na paalisan si Harvey. Kung talagang hindi mo ako pinagkakatiwalaan, iiwan ko na lang ang anak mo. Ipinakita ni Waylon ang mapagmataas na ekspresyon niya. Gusto kong makita kung sino pa ang kaya pang ayusin ang ganitong komplikadong sitwasyon maliban sa akin. Hindi ka namin tinatanggap dito. Umalis ka na ngayon. Nanginginig ang mga mata ni Mrs. Jackson. Labas, labas. Ipinakita ni Waylon ang malamig na ngiti matapos makita ang tanawin. Napairap si Maren. Mrs. Jackson, kami, Director Fails, gusto mo ba talagang panagutin kita? E-demote kita sa pwesto mo kapag nangyari iyon. Galit na sigaw ni Mrs. Jackson. Malinaw na nainis siya sa ginawa ni Harvey. At ikaw, batang bastos bingi ka ba? Lumayas ka dito ngayon. Tumigil ka na sa pagpapakitang gilas. Napabuntong hininga si Maren. Gusto niyang ipagtanggol si Harvey, pero masyado siyang nadismaya sa insidente ni Nova Anderson. Hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Aalis ako, pero hayaan mong sabihin ko ito. Hindi naapektuhan si Harvey sa ugali ni Mrs. Jackson. Ginagamit ni Waylon ang kamay ng dyablo. Pansamantalang ibabalik nito sa buhay ang isang tao, pero pansamantala lang. Magmumukhang normal si Miss Jackson ng mga 30 minuto, pero unti-unting mawawala ang kanyang lakas buhay. Sa loob ng 24 na oras, mamamatay siya ng walang duda. Kahit ang Diyos ay hindi na siya maililigtas. Kung hindi pa rin kayo naniniwala sa akin, pwede niyong panatilihin si Waylon dito ng ilang araw pagkatapos gumaling ni Miss Jackson. Pagkatapos, malalaman niyo kung nagsasabi ako ng totoo o hindi. Alam ni Waylon na hindi niya maililigtas si Miss Jackson. Kaya ginagamit niya ang kamay ng dyablo para ubusin ang natitira niyang lakas buhay. Makukuha niya ang pera at makakatakas siya kung saan man niya gusto. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Jackson, basta makarating siya sa Walls Inc., Mordo, o kahit sa ibang bansa, ano pa ang magagawa niyo sa kanya? Ang kalmadong mga salita ni Harvey York ay tumatama sa puso ni Waylon Sakat. Alam kong gusto mong kumita ng malaki, Waylon. Pero ikaw, higit kanino man, alam mong hindi dapat inaagrabyado ang pamilya Jackson. Maswerte ka kung makakatakas ka matapos mo silang lokohin.
Pero kung pananatilihin ka nila dito ng mahigit 24 na oras, siguradong mamamatay ka. Kung ako ikaw, titigil na ako sa panganib na ito. Naiintindihan mo, di ba? Pagkatapos, umalis na si Harvey habang nakatawid ang mga braso. Ito ay paninirang puri. Isusumbong kita para dito. Galit na galit si Waylon. Paanong naglakas loob kang insultuhan ako ng ganito? Ito ay walang katotohanan. Tumango si Mrs. Jackson. Sikat ka naman. Talagang pinagkakatiwalaan ka namin. Bahagyang napaisip si Darius Jackson matapos pag-isipan ang sitwasyon. Pwede ba kitang pakiusapan na manatili matapos mong gamutin si Chana, Waylon? Pwede ka nang umalis kapag kinilala ka na niyang ninong niya. Ano sa tingin mo? Siyempre, ipinakita ni Waylon ang matuwid na tingin matapos niyang mapagtanto ang sinasabi ni Darius. Ang batang iyon ay nagsasalita lang ng kalokohan. Ako ay bihasa sa parehong kakayahang medikal at martial arts. Dahil nandito ako para iligtas si Miss Jackson, walang dahilan para mapahiya ako. Ang batang iyon ay malinaw na nananakot lang. Pagkatapos makita si Waylon na itinatapak ang kanyang dibdib na may determinadong tingin, nagkatinginan si Darius at ang asawa niya bago nakaramdam ng kaunting kaginhawaan. Natawa ng malamig si Mrs. Jackson. Napakadali para sa batang iyon na basta na lang umalis. Kumuha kayo ng ilang mga bodyguard dito ngayon din. Gusto kong makita siyang mabalian ng mga buto. Malinaw na naghahanap siya ng kamatayan, ininsulto si Waylon ng ganon. Tama na yan. Isa lang siyang binata na nagpapakitang gilas. Hindi na kailangan pang lumala ng ganito. Hayaan mo na siya. Kumaway si Waylon. Kailangan ko nang iligtas ang inaanak ko ngayon. Pakiusap, lumabas muna kayo. Bigyan niyo ako ng 30 minuto, at ibabalik ko ang buhay ng anak niyo. Napatigil si Darius at ang iba, iniisip na baka tinatangka lang ni Waylon na pigilan silang gambalain siya. Lahat sila ay lumabas nang hindi nagsasabi ng anumang salita. Akala nila mamimiss nila ang milagro dahil kay Harvey. Pagkasara pa lang ni Darius ng pinto, nakaramdam siya ng kaunting pag-aalala kaya binuksan niya ito muli. Waylon, ipinapangako namin. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niyang umaakyat palabas ng bintana si Waylon at dahan-dahang bumaba sa tubo. Mabilis at maliksi ang mga galaw ni Waylon Sakat. Hindi siya mukhang matanda sa lahat. Nanatili si Darius Jackson na natulala matapos makita ang tanawin. Sa wakas ay natauhan siya bago sumugod sa bintana. Nakita niyang nakasakay na si Waylon sa isang hindi rehistradong van bago ito umalis. Nagmura si Darius. Habulin siya. Ibalik ang matandang bastos dito. Nagngangalit ang mga ngipin ni Darius. Natahimik ang buong lugar. Nagkatinginan ang lahat. Hindi alam ang sasabihin. Habang tumatakbo para sa kanyang buhay si Waylon. Dumating si Harvey York at Maren Fail sa silid ni Watson Braff na hindi kalayuan. Mahimbing ang tulog ni Watson habang may ilang mga investigador ang nagbabantay sa labas. Magalang na yumuko ang mga investigador matapos makita si Harvey. Master York, alam na nila na si Harvey ang nagligtas kay Watson. Alam din nilang may mabuting relasyon siya kay Soren Braff. Matapos suriin ni Harvey ang itsura ni Watson at ang mga kagamitan sa paligid, umalis na siya ng silid kaagad. Dinala ni Maren si Harvey sa VIP lounge at binigyan siya ng isang tasa ng tsaa na may bahagyang paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. Patawad, Sir York. Hindi ko inaasahan na ipapahiya kanila ng ganoon. Sa kabila ng lahat, nagtatampo lang sina Mr. at Mrs. Jackson. Sana maintindihan mo. Walang magawa si Maren. Talaga namang gusto niyang tumulong, ngunit hindi lang siya napag-alitan dahil doon, nadamay pa niya si Harvey. Lubos siyang nakaramdam ng pagkakasala dahil dito. Ngumiti si Harvey matapos tingnan ang magandang mukha ni Maren at naamoy ang sariwang bango na lumalaganap sa hangin. Ayos lang. Wala lang naman ito. Naniniwala akong magsusorry ang mag-asawa sa atin sa lalong madaling panahon. Napatigil si Maren. Talagang may problema ba si Waylon? Narinig ko na siya dati. Medyo kilala siyang doktor. Hindi naman niya kailangang manloko ng mga tao para sa pera, hindi ba? Hindi yun tungkol doon, sagot ni Harvey.
Masyadong mayaman ang pamilya Jackson. Makakaya niyang mabuhay ng walang alalahanin kung maloloko niya sila. Bulag na siya sa kanyang kasakiman. Mamamatay ba si Miss Jackson dahil sa kanya? Tumango si Harvey. Hindi ako nagbibiro. Kapag natapos na ang kamay ng Diablo, hindi ko na kayang iligtas si Miss Jackson. Alam ko kung paano pumatay, pero hindi ako doktor. Nawala ang kulay sa mukha ni Maren. Bakit mo pinigilan si Waylon? Bata pa si Miss Jackson. Mamamatay na lang ba siya ng ganun? Ngumiti si Harvey. Tinrato ako ni Mrs. Jackson na parang manloloko. Matigas din ang kanyang paniniwala tungkol doon. Wala na talagang magagawa kahit anong pilit ko. Huwag kang mag-alala. Dahil sinabi ko na ang lahat sa harap ng lahat, gagawin ni Waylon ang lahat para humanap ng paraan palabas sa sitwasyon, maliban na lang kung talagang hangal siya. Naghahanap siya ng kamatayan kung susubukan pa rin niyang patayin si Miss Jackson ng ganito. Nabalisa si Maren. Paano kung ituloy niya ang plano niya? Hindi siya maglalakas loob. Maingat na tao si Darius. Kahit na may bahagyang posibilidad lang, mas pipiliin niyang subukan ang teorya kaysa pasinungalingan ito agad. Maliban na lang kung gusto ni Waylon mamatay, malamang tumatakbo na siya ngayon. Tuk tuk tuk. May kumatok bago bumukas ang pinto. Nakita ang nababahalang mukha ni Mrs. Jackson na may kasamang ilang mga bodyguard sa likod niya. Tumango siya kay Maren Fales bago dali-daling lumapit kay Harvey York. Naniniwala na ako sayo. Tingnan mo ang anak ko ngayon din. Napatunayan na ang kakayahan ni Harvey matapos makita si Waylon na tumatakbo palayo. Kasama ng kuha sa surveillance na nagpapakita na si Harvey ang nagligtas kay Chana sa aksidente ng sasakyan, mas maliwanag pa ang katotohanan. Kaya agad na pumunta si Mrs. Jackson. Kahit ganun, dahil sa kanyang mapagmataas na ugali, ang kanyang mga salita ay punong-puno pa rin ng pagiging makatuwiran sa kabila ng paghingi ng tulong kay Harvey. Para bang wala ng ibang pagpipilian si Harvey kundi tumulong. Casual na uminom ng tsa si Harvey nang hindi man lang tumingin kay Mrs. Jackson. Pasensya na, pero hindi ako doktor. Maghanap ka na lang ng iba. Nanlamig ang mukha ni Mrs. Jackson bago niya ipinakita ang malamig na tingin niya. Hindi mo ba ako naiintindihan, bata? May sakit ang anak ko. Kailangan mong tingnan siya. Kapag nagpatuloy ka ng ganito, at mamatay siya dahil dito, hindi sasapat ang buhay mo para mabayaran ang kay Chana. Bahagyang kumibit balikat si Harvey. Sabi ko naman, hindi ako doktor. Maghanap ka ng ibang doktor at hindi manloloko tulad ko. Hindi natuwa si Harvey sa paraan ng paghingi ng tulong ni Mrs. Jackson. Bibigkas na sana si Maren ng kung ano. Ngunit napabuntong hininga na lang siya matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Sa totoo lang, hindi niya pwedeng pilitin ang isang tao na hindi naman staff ng medikal. Higit sa lahat, tinaboy lang si Harvey na parang isang asong ligaw. At bigla namang gustong bumalik ni Mrs. Jackson agad pagkatapos. Malinaw, hindi ito magiging ganoon kasimple. Namula ang mukha ni Mrs. Jackson matapos makita ang kalmado at hindi nababahalang ekspresyon ni Harvey. Naiintindihan mo ba ako, bata? Hindi mo ba papahalagahan ang natatanging pagkakataon na ibinibigay ko sa'yo? Kapag iniligtas mo ang anak ko, tataas ka agad ang reputasyon mo. Binigyan kita ng oportunidad na ito. Hindi mo ba naiintindihan? Alam mo dapat ang mangyayari kapag hindi mo ginawa ang sinasabi ko. Nagbibigay ng donasyon ang pamilya Jackson, pero hindi lang iyon ang kaya naming gawin. Pananakot ni Mrs. Jackson kay Harvey, pero puno ng malupit na tono ang kanyang mga salita. Natural, ang isang hamak tulad ni Harvey ay dapat sumunod sa mga utos kaysa magpaiyak. Hindi man lang tiningnan ni Harvey si Mrs. Jackson. Umalis ka, malamig na sabi niya. Ano ang problema sa ugali mo? Gusto mo ng pera, hindi ba? Galit na galit si Mrs. Jackson. Unang beses niyang naranasan ang ganitong klaseng pagtanggi. Ibinagsak niya ang checkbook sa sahig sa harap ni Harvey. Magkano ang gusto mo? Babayaran kita ngayon din. Isulat mo kung magkano ang gusto mo. Ibibigay ko pa sa iyo ang buong checkbook kung maililigtas mo si Chana. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel.
Filipino novel, maraming salamat po. Kabanata 4415. Naturally, nakita ni Mrs. Jackson ang maraming tao na nagpapanggap na matataas at makapangyarihan. Karamihan sa kanila ay ipinagmamalaki ang kanilang moral para lamang sa isang mabilis na pera. At saka lahat sila ay yumuko ang kanilang mga katawan sa paningin ng pera pa rin. Hindi man lang sinulyapan ni Harvey York ang checkbook habang mahinahong humigop ng tsaa. Umalis ka na, hindi ka namin tinatanggap dito. Ikaw. Si Mrs. Jackson ay lubos na nabalisa sa sinabi ni Harvey. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagkontra sa akin ng ganito, Harvey? Mabangis niyang bulalas. Itataboy kita palabas ng Golden Sand sa isang tawag sa telepono. Pahihirapan ko pa lahat ng nasa paligid mo. Nakakatakot ang mga pananakot ni Mrs. Jackson. Inangat ni Harvey ang ulo bago tumingin kay Mrs. Jackson. Ikaw lang. Wala kang karapatan. Ikaw. Nanginginig sa galit si Mrs. Jackson. Akala niya ay naging magalang na siya, ngunit ganoon pa rin ang pagiging walang galang ni Harvey. Halatang may death wish siya. Hindi na mapakali si Mrs. Jackson na magsalita pa. Halika, baliin mo ang mga paa niya at isama mo siya sa amin. Malamig niyang bulalas sabay turo kay Harvey. Baliin natin ang mga kamay niya kapag hindi pa rin niya nailigtas si Chana. At kung mamatay siya, ililibing natin siya sa ilalim ng kanyang kabaong. Dalawang bodyguard ang nag-crack ng kanilang mga leeg na may malamig na tingin matapos marinig ang mga salitang iyon. Maliwanag, pareho silang dalubhasang eksperto. Sabi nga, bago pa man sila makalapit kay Harvey ay iniwas na niya ang kanyang backhand pasulong. Ang mga bodyguard ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanilang mga mukha nang sila ay pinalipad bago sumalpok sa dingding. Halatang nasa matinding sakit sila. Namumuo ang mga crazed crack sa marble wall. Natahimik ang buong lugar. Natigilan ang lahat. Ang iba sa mga bodyguard ay galit na kumikibot ang kanilang mga mata, at hindi makapagsalita. Nanginginig ang katawan ni Mrs. Jackson matapos makita ang nakita. Anong walang awa na tao? Walang sino man ang nag-isip na si Harvey ay talagang may sapat na kasanayan upang sampalan ang dalawang eksperto ng ganoon kadali. Mabilis na natauhan si Mrs. Jackson bago siya malamig na tumawa kay Harvey. Magaling ka, bata, ngunit ang pagiging magaling sa pakikipaglaban ay walang kahulugan sa panahon ngayon. Kahit gaano ka kabilis at kalakas, sa tingin mo kaya mo pang talunin ang mga baril. Halika, ibaba mo siya gamit ang iyong mga baril. Natural, hindi naniniwala si Mrs. Jackson na ang isang martial artist ay makakalaban niyan. Nabawi ng mga bodyguard ang kanilang pagkakalmado bago inilabas ang kanilang mga baril. Ngunit bago pa man sila makalampas doon, muling sinipa ang pinto bago itinuro ng ilang inspector ang kanilang mga baril sa ulo ng mga bodyguard. Nagbago ang ekspresyon ni Mrs. Jackson. Who gave you people the nerve? How dare you go against the Jackson family? Gusto niyo bang mamatay? I could say the same thing to you. Malamig na bulalas ng nangungunang inspector. Utos ni Director Braff, tatanggalin namin kung sino man ang makakalaban ni Master York. Director Braff, si Soren Braff mismo. Nagbago ang ekspresyon ni Mrs. Jackson sa kabila ng kanyang mapagmataas na ugali. Kasama ni Harvey York ang pamilya Braff. Si Master York ang pinakaiginagalang na panauhin ng pamilya. Malamig na bulalas ng inspector. Alam kong medyo makapangyarihan ang pamilya Jackson, Mrs. Jackson. Ngunit binabalaan kita, mas mabuting tretuhin mo si Master York ng may paggalang. Kung hindi, hindi kami magpipigil kahit kanino. Kahit si Darius Jackson. Ang mga salita ng inspector ay maigsi at mapagpasya. Bahagyang tumanggo si Harvey sa kanya bago casual na nagbuhos ng isa pang tasa ng tsaa. Si Sir York din ang nagligtas sa buhay ni Watson, pagsingit ni Marin Fails. Di ba doktor lang siya na medyo may kakayahan? Di ba martial artist lang siya? Paano siya naging tagapagligtas ni Watson Braff? Paano siya ang iginagalang na panauhin ng pamilya Braff? Tanging ang mataas at makapangyarihang si Mrs. Jackson ang hindi makatanggap ng katotohanan. Alam niyang malinaw na ipinapakita ng mga inspector ang kalooban ni Soren.
Gaano man kalakas ang pamilya Jackson, lubos pa rin silang mababa sa pamilyang Braff. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pera ay hindi tugma sa awtoridad. Si Mrs. Jackson ay nakaramdam ng lubos na hinanakit. Gusto niyang patayin si Harvey, pero wala siyang choice kundi pigilan ang sarili matapos isipin ang kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ayos lang. Ang lakas ng loob mo, anak. Sabi na nga ba, dapat may gusto ka. Magbigay ng presyo, anong maibibigay ko para mailigtas mo ang anak ko? Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa habang naka-cross legs habang nakapikit kay Mrs. Jackson. Alam kong may pera at katayuan ka, Mrs. Jackson. Pero siguradong hindi mo iniisip na makukuha mo ang lahat ng gusto mo dahil dito, di ba? Sa tingin mo ba ang pera ay kaakit-akit sa akin o ano? Kung gusto mo talagang pangalanan ko ang presyo ko, simple lang yan. Slap yourself in the face 3 times and admit to your faults. I'll go save Miss Jackson after that. Natigilan si Mrs. Jackson bago nagpakita ng walang pighil na galit. How dare you speak to me that way, bastard ka. Sa kanyang isip, siya ay isang superior na babae na may hindi mabilang na mga tao sa ilalim niya. At gayon pa man ay may nagsalita sa kanya nito ng walang galang. Gusto na ba niyang mamatay? Sapat na ang walang kwentang usapan. Parang walang pakialam si Harvey. Gagawin mo ba o hindi? Aalis na ako kung ayaw mo. How dare you, bastard ka, bulalas ni Mrs. Jackson sa sobrang galit. Gagawin ko para sa'yo, Harvey. Bumukas ulit ang pinto bago pumasok si Darius. Natural, matagal na siyang naghihintay sa labas. Tulad ng inaasahan sa isang negosyante na ito ay matalas. Sampal, sampal, sampal. Naglakad si Darius sa harapan ni Mrs. Jackson bago ito sinampal sa mukha ng hindi nagsasalita si Harvey. Si Mrs. Jackson ay pinalipad na may namamaga na mukha at dugong tumutulo mula sa sulok ng kanyang bibig. Malinaw na hindi nagpigil si Darius. Sinabi ko sa iyo na humingi ng tulong kay Master York, at ito ang ginagawa mo. Sa tingin mo ba superior ka talaga? Humingi ng paumanhin. Ngayon na. Papatayin kita kapag hindi mo ginawa. Nakaramdam ng sama ng loob si Mrs. Jackson matapos makitang ganito kabangis ang kanyang asawa, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi sundin pagkatapos ng lahat ng kaguluhan na iyon. Sa kabila ng pagiging mataas at makapangyarihan, wala siyang ibang pagpipilian kundi pigilin ang kanyang galit. I'm sorry, Sir York. This was my fault. Naturally, kahit na ang kanyang asawa ay karaniwang layaw sa kanya, hindi lamang siya tatayo at manunood kung siya ay nawala na sa linya. Sabi nito, kumunat ang noo ni Darius Jackson nang makita ang ugali ni Mrs. Jackson. Hindi ka man lang sincere para dito. Malamig niyang bulalas. Di ba tinuruan na kita? Kinilig si Mrs. Jackson at inihampas ang kanyang mga tuhod sa harap ni Darius bago sinampal ang sarili ng 2 beses. Nagkamali ako, Sir York. Patawarin mo ako. Bago pa man makapagsalita si Harvey ay naglakad na si Darius sa harap ni Harvey bago magalang na yumuko. Pasensya na po Sir York. Naging ignorante kami. Ang bait-bait mo para bigyan kami ng babala, pero kami ang nagtaboy sa iyo. Kahit ano pa, pwede kang sumama sa akin kung may hinaing ka pa. Isinusumpa ko sa pangalan ng pamilyang Jackson na hindi kami kailanman maghihiganti o magkakaroon ng sama ng loob sa iyo. Pakiusap, iligtas ang aming anak. Siya ay walang kasalanan. Bagamat alam niyang si Darius ay isa lamang calculative businessman, bahagyang tumanggo si Harvey matapos makita ang kanyang saloobin. Anuman ang kaso, siya ay naging mabait sa buong sitwasyon. Dahil ayaw ni Harvey na sumalungat sa pamilya Jackson para sa isang maliit na bagay, siya ay sumulong noon. Binuhat si Darius sa balikat na may ngiti. Halika, tingnan natin si Chana. Hindi nagtagal, dumating si Harvey at ang iba pa sa sick room ni Chana Jackson. Sa sandaling pumasok siya, ang mga high-end na kagamitan lahat ay tumutunog. Huminto ang tibok ng puso ni Chana. Nawalan siya ng blood pressure. Bumababa na rin ang temperatura niya sa safe range. Hindi maiiwasang nasa bingit na ng kamatayan si Chana.
Nakikita pa ni Harvey ang isang nilalang na nakatago sa kanyang katawan. Ayon sa mga alamat, ito ang kanyang makalangit na kaluluwa. Kung aalis ang entity na ito sa katawan ni Chana, magiging gulay siya kahit na nakaligtas siya. Ang mga medikal na kawani ay nagpapanik habang nawawala ang lahat ng kulay sa kanilang mga mukha. Kung may mangyari kay Chana, sila ay maghihirap din. Master York, anong gagawin natin ngayon? Maliligtas kaya siya? Ang matalas na pandaman ni Darius ay napalitan ng lubos na takot. Nababalot din ng luha ang mukha ni Mrs. Jackson. Anong gagawin ko? Ano ang gagawin ko kung wala ang anak ko? Nagsisimula na ring mag-alala si Maren Fales. May tiwala ka ba sa pagliligtas kay Miss Jackson, Sir York? Oo naman. Bahagyang tumango si Harvey bago humakbang pasulong. Kinagat niya ang daliri niya at naglagay ng patak ng dugo sa noo ni Chana, na nililigpit ang kanyang makalangit na kaluluwa pabalik. Pagkatapos, sinundot niya ang kanyang tiyan para pakalmayan ang kanyang lakas. Nanginginig si Maren matapos makita ang nakita. Maaari bang gamabay ang isang tao sa enerhiya ng ibang tao tulad nito? Ganyan ba talaga kasimple? Natural, si Maren Fales ay may ilang kaalaman sa Eastern medicine sa kabila ng pagiging isang Western na doktor. Kaya naman alam niya na ang enerhiya ni Chana Jackson ay kailangang pakalmayan ng isang dalubhasang martial artist. Noon lang magagawang bumalik sa normal ang vital signs niya para maoprahan. Kung hindi, ang isang hiwa mula sa scalpel ay magiging sanhi ng pagkawala ng kanyang enerhiya na galit na galit. Walang makapagliligtas sa kanya pagkatapos noon. Walang ibang napuno ang puso ni Maren kundi ang pagkagulat ng makita niyang casual na pinapakalma ni Harvey si Chana. Nagkataon, lalo siyang humanga. Mula noong sinaunang panahon, ang mga bata at kilalang tao lamang nabihasa sa parehong martial arts at medikal na kasanayan. Walang sinuman sa Golden Sands ang nakakaalam kung sino si Harvey, ngunit madali pa rin siyang gumanap sa ganoong antas. Gaano kabait ang lalaking ito? Ordinaryong live-in-law lang ba talaga ito? Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey ang pagtataka ni Maren. Matapos harapin ang lakas ni Chana, sinundot niya ang buong katawan nito at pansamantalang esil ang enerhiya. Matapos ang huling sundot, nang inig ang katawan ni Chana bago siya bumulwak ng isang subaw ng itim na dugo. Nagulat ang lahat matapos makita ang tanawin. Si Mrs. Jackson ay lubos na natakot. Anong nangyari sa anak ko? Bago pa man makasagot si Harvey, bumabalik na sa katinuan si Chana na pulang-pula ang mukha. Tuwang-tuwa ang pamilya Jackson ng paligiran nila si Chana matapos makita ang tanawin. Si Maren ay likas na tumingin sa kagamitan bago niya napagtanto na ang mga palatandaan ni Chana ay ganap na normal. Tapos, nagpakita siya ng kakaibang ekspresyon nang tumingin siya kay Harvey. Hindi niya inaasahan na kaya niyang lutisin na madali ang problema. Nakaligtas siya, Mr. Jackson, sabi ni Harvey, na pinupunasan ang mga kamay ng tissue. Tandaan, huwag panasan ang dugo sa kanyang ulo sa susunod na 3 araw. At saka, huwag mo siyang bigyan ng dugo. Hayaan mo na ang ospital ang bahala sa iba. Sabi, hindi na dapat magsasanay muli si Miss Jackson ng anumang uri ng nakatagong martial arts. Tumalikod na si Harvey at umalis pagkatapos niyang magsalita. Walang humpay na tumango si Darius bago tumakbo para magayos. Natigilan si Mrs. Jackson bago kusang tumakbo sa harap ni Harvey, na humarang sa kanyang dinadaanan. Ano, gusto mo pa ng gulo? Napangiti si Harvey. Namula ang mukha ni Mrs. Jackson. Pasensya na talaga Master York. Ako ang nakapanakit sa'yo. Patawarin mo ako. Natural, iba talaga siya kaysa noong napilitan siyang lumuhod. Ang pamamaraan at klase mula kay Harvey ay lubos na humanga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na hindi niya ililigtas ang sinuman kung siya ay hindi iginagalang sa antas na ito. Kahit sino ay ipaglalaban ang kanilang sarili. Humalaklak si Harvey. Nakaraan na ang lahat, Mrs. Jackson. Hindi na ako galit, kaya naman niligtas ko si Miss Jackson. Hindi na kailangang isaisip ito. Nagpasalamat si Mrs. Jackson nang yumuko siya ng malalim sa harap ni Harvey.
Maraming salamat, Harvey. Bakas sa mukha ni Darius ang pasasalamat nang makita niyang umalis si Harvey ng ganoon kaga. Kailangan ko ng tulong mo, Director Fails. Ibigay mo para sa akin ang Verona 1 kay Sir York. Dapat nasa kanya. Pagkaraan ng 10 minuto, kinuha ni Harvey York ang isang tasa ng mainit na black tea sa VIP lounge pagkatapos maghugas ng kanyang mga kamay. Ang tsaa ay sobrang makinis at mabango. Ligtas na sabihin na ito ay masarap na tsaa. Personal collection din ito ni Maren Fails. Medyo magandang bagay. Kung marami ka pa, padalhan mo ako ng 10 libra nito. Doblehin ko rin ang presyong binili mo. Hinipan ni Harvey ang tasa. Napamulat ng mata si Maren matapos marinig ang mga katagang iyon. Ito ay mga lumang dahon ng puno na pinag-uusapan natin. 3 libra lamang ng dahon ang nabubuo kada taon. Naubos ko ang aking mga koneksyon para lang makuha ng mga meron ako dito, at pinagdadaanan mo na silang lahat. Gusto mo pa ng 10 libra nito? Managinip ka pa. Pagkatapos, inilagay ni Maren ang isang real estate certificate at isang door card bago si Harvey. Hiniling sa akin ni Mr. Jackson na ibigay ito sa iyo. Ang Verona 1 Nanogram Austrian Bay. Bukod sa villa ng first in command ng gobyerno, wala nang mas magandang lugar kaysa dito. Ang lugar ay napapaligiran ng mga bundok at tubig din. Ito ay makapigil hininga. Sigurado akong matutuwa ka sa lugar kapag tumira ka doon. Nagulat si Harvey. Isa siyang pangunahing shareholder ng Golden Estate, kaya natural na naiintindihan niya ang halaga ng villa. Curious niyang kinuha ang door card at sinulyapan ito. Ang villa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 milyon. Hindi mabilang na mga pamilya ang sinubukang gamitin ang kanilang mga koneksyon upang bilhin ito mula kay Darius Jackson, ngunit ayaw niya. At ngayon lang niya ibibigay iyon ng ganoon kadali. Bilang isa sa mayayamang pamilya ng lungsod, binuo ng pamilya Jackson ang Austrian Bay. Siyam lang ang villa sa lugar na iyon. Ang pera lamang ay hindi makakakuha ng isang maliit na piraso ng lupa doon. Safe to say, ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kalaki ang paggalang ni Darius kay Harvey. Kunin mo na lang, Sir York. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Maren. Nagulat siya sa ginawa ni Darius ngunit naunawaan niyang kailangan niyang makipagkaibigan. Kasama ang isang lalaking may kaya. Bukod dito, humihingi din ng tawad si Darius sa sitwasyon. Walang sabi-sabing ngumiti si Harvey. Sinabi ni Mr. Jackson na kailangan niyang alagaan ang kanyang anak, kaya walang oras para magpasalamat siya sa iyo ng personal. Ang bahay ay isang maliit na regalo. Pupunta siya sa iyong pintuan kapag gumaling ang kanyang anak. Isa pa, sinabi niya rin na buo ang suporta ng pamilya Jackson. Inihagis ni Harvey ang door card sa tabi. Hindi naman talaga niya kailangan ng ganito. Nagpakita ng miserableng tingin si Maren matapos niyang makita ang kilos ni Harvey. Sinabi sa akin ni Mrs. Jackson na hindi niya papanagutin ang ospital kung kukunin mo ang villa. Mabait kang tao, Sir York. Hindi mo lang ako mapapanood na mawala ng trabaho ng ganyan, di ba? I'm yours, after all. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Harvey. Akin. Stop spouting nonsense. We almost even know each other. Nagpout si Maren. What a heartless man. Nakalimutan mo bang ako ang magpupunas ng sahig mo? At least tulungan mo ako dito. Sasabihin ko sa lahat na sinasamantala mo ako kung hindi mo ko kunin ang bahay. Kabanata 4420. Fine. Fine. Bulalas ni Harvey York matapos marinig na sinisisi siya ni Maren Fails. Magpasalamat kay Mr. Jackson sa ngalan ko. Kinuha ko na. Isang matingkad na ngiti ang ipinakita ni Maren. Tama, Harvey. Dahil kahanga-hanga ang mga diskarte mo, gusto mo bang maging consultant dito? Makakatanggap ka ng $730,000 bawat taon. Hindi mo na kailangang gumawa ng anuman sa halos lahat ng oras. Hihilingin lang kita sa mga espesyal na pangyayari. At saka, hindi pa kasama ang mga bonus sa pera. Ibibigay ko pa sa iyo ang lahat ng kinita para sa pagpapagaling ng mga pasyente na ginamot mo. Paano ang tunog na iyon?
Natural, alam ni Marin kung gaano kahalaga ang mga kahanga-hangang talento ni Harvey sa ospital. Iyon ang dahilan kung bakit umaasa siyang isama si Harvey sa ganoong kataas na sweldo. Napatingin si Harvey kay Marin. Natural na alam niya ang nasa isip nito. Thanks for the offer, aniya habang umiiling. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi ako doktor. Ang sining lang ng pagpatay ang alam ko. Nailigtas ko lang si Miss Jackson dahil sinuwerte ako. Siguro hindi ko alam kung paano haharapin ang mas komplikadong mga problema pa rin. Sa karamihan, maaari ko lamang masuri ang mga tao sa pamamagitan ng geomancy arts. Tama, mas mabuting simulan mo ng maglinis ng fortune hall simula bukas. Kung hindi, huwag mong sisihin na hindi kita papansinin kapag humingi ka ulit ng tulong sa akin. Pagkatapos, umalis si Harvey dala ang real estate certificate. Hindi napigilan ni Marin ang mapabuntong hininga habang hinihimas ang kanyang mga sentido. Hindi lang alam ng bastard na ito kung ano ang makakabuti para sa kanya. Pagkalabas ng lounge, tiningnan ni Harvey ang oras bago pumunta sa inpatient department sa unahan. Nasa ospital pa rin si Mandy Zimmer. Tiyak na kailangan niyang bisitahin siya. Pagkatapos ng isang buong araw, malamang na ipinaliwanag ni Maya Lee ang sitwasyon. Malamang ay titigil na sa pagsigaw si Lillian Yates sa kay Harvey sa puntong ito. Maya-maya pa ay dumating na si Harvey sa harap ng kwarto ni Mandy. Habang papasok na sana siya sa loob, nakita niya ang isang lalaki sa puting Armani suit at matalim na leather boots na may maayos na buhok na nakaupo sa isang upuan. Nalaman niya kaagad na si Silas John na naman ang nanggugulo. Uminom siya ng ilang tsaa bago nagsalita. Wala siyang sinasabing romantikong bagay. Bagkus, casual lang niyang tinatalakay ang partnership nila ni Mandy. Bukas sa pagsasalita si Mandy. Nagtatanong siya tungkol sa mga bagay na nalilito niya. Medyo magkasabay ang pakiramdam ng dalawa na talbog pabalik sa pagitan ng usapan. Ang mga taong hindi nakakaalam ay ipagpalagay na sila ay mag-asawa. Nakapikit si Harvey habang pinagmamasdan ang tanawin. Gusto niyang makita kung ano ang binabalak ni Silas kaya hindi siya nagmamadaling pumasok sa loob. Kung tutuusin, alam niyang ginagawa ni Silas ang lahat ng ito para kagalitan siya. Sa sandaling iyon, naputol ang pagkakaisa nang tumayo si Silas. Ibinagsak niya ang kanyang tuhod sa lupa sa nag-aalab na pagnanasa. Alam kong masyadong biglaan ito, Mandy. Pero after seeing your beautiful face, hindi na ako makapagpigil pa. Na-in-love ako sa'yo. Na-in-love ako nung nakita kita. Pareho tayong single ngayon, kaya pwede mo ba akong pakasalan? Ako ay kabilang sa pamilya John. Kung pinagkakatiwalaan mo ako, ang mga mapagkukunan ng buong pamilya ay magiging iyo.